The Third Voice, Episode 2. Welcome guys to our episode here at The Third Voice. I'm your host, I'm JM. I'm Belle. I'm Jigs. And for our very, very hot topic for today, pag-uusapan po natin ang mistress. Mistress. Bakit nagkakaroon ng mistress ang isang mag-asawa o mag-boyfriend o mag-girlfriend or mag-on or... Oo nga, kasi bakit nga ba? Kasi marami nagsasabi na tukso. Pero sa akin, hindi acceptable sa akin na mga ganong dahilan. Na natukso. Oh my God. Well, more on ginusto. Oo, kasi choice yan eh. Pwedeng maging choice pero... Kasi alam mo, unang-una, ang tukso, hindi yan nilalabanan. Kasi hindi naman yan kaaway na dapat, opinion ko to ha, ang tukso, hindi yan nilalabanan, tinatakbuhan yan. Nilalayuan yan. Well, siguro, sa pagtakbo mo, sa iba yun yung form ng laban nila. O sige. Pero for me, alam mo yun, hindi ka dapat nakikipagsabayan kay tukso eh. Dapat, tinatakbuhan yan. Kasi pag yan nagsimula, Hindi, ito, JM, kasi hindi naman natin din masasabi kung paano sila dumadating sa nagkakaroon sila ng ibang karelasyon, ano bang nagiging problema, ayan ang... Right timing ba? Oo. hindi kasi ako sa dami ko naman naging kaibigan na na-involve sa ganyan. Oo. As in, ang dami. Parang normal nga sa isang relasyon na na-involve sa ganyan eh. Di ba? Ako yung amin ko ha. Hindi ako perfectong tao, hindi ako malinis sa tao. In one point sa buhay ko, naranasan kong ako ang kabit. At hindi maganda yung feeling na yun. Pero sa mata ng mga tao, pag sinabi yung mistress, wow, man, siya si kontrabida. Kontrabida. Oo. Talaga nga naman. Pero, ano ba talaga ang statistics ng ano ngayon ng mga kabit? Marami na ba Well, talaga? actually, ang mga nagkakaroon ng kabit is actually 38%. 36 sa lalaki, 2% lang Sa babae. Yeah. So, out of, And I'm happy. yes, sobrang Na laki. lesbian na ako. Hindi kasi, oh my God, 36% ng lalaki. I'm sorry po ha, hindi naman po ako judgmental. Sige, judgmental ako sa part na to. Pero, ang dami-dami ko nang sakit na naramdaman dahil sa mga panloloko na mga ganyan. Tapos, kung naging straight pa pala ako, I'm sorry, pag naging straight pa pala ako, mas malaki pa yung chance na iniyak ko. Mag-aakyat pa siya ng 36% pa. Yes, at At sa 2% na pala iniiyak sa ko. 32 million na lalaki, 12, almost 12 million ang merong extramarital affair dito. Talaga? Ang pinakabata is 15 years old. Wow. So, itong statistics, based to sa PCD. girl and, Yes. male and female, Yes. statistics. Kasi wala naman din pang lumalabas ng mga statistics for other, diba, Oo. gender or what. Hindi, okay lang yan. Kasi, kung ano man yung figures Oo. na yan, applicable yan sa lahat eh. Okay. Diba? Applicable yan. Pero Kasi it's for the whole country eh. pero aminin natin, sa mundo natin, bakit parang sa akin, sabihin natin, itong figures na to, ganyan kalaki yan, ito yung sinasabi ng figures na yan. Pero bakit sa mundo natin, parang feeling ko mas malaki pa. Minsan nga, ex ko, after 2 years, jowa mo na. Oo, Aba? Daig pa natin yung showbiz minsan na magkakaibigan. Oo, magkakaibigan. Bakit nga ba sa LGBT world eh? Are we that generous na? Sinishare Ako na muna. natin. After 6 months, kayo naman. Oh my God, ganun ba? Ikaw ba natanong mo ba doon sa girlfriend mo, bakit kanya ginawang mistress? Oh. Hindi ikaw yung nagkaroon ng mistress, ikaw yung naging mistress. Minsan ba pumasok sa isip mo na, hey, ano bang kulang sa girlfriend mo? Bakit kami dalawa? Ba't dalawa? Hindi kasi ito sa akin, opinion ko, walang taong gusto nilang maging mistress sila. Siyempre naman, gusto mo naman, may kahati ka nga, ikaw pa yung number 2. Walang taong may gusto ng ganun. Ako, umabot ako sa point na yun kasi, ayun na eh. Ando dun na eh. Nahirap i-explain pero ando dun na. At siguro sa tingin ng iba, masama na akong tao na ganun, di ba? Pero hindi rin alam ng mga tao kung ano ba yung pinagdaanan ko. Makasama ko lang tong taong to kahit sandali. Well, Pero may hindi mo ganun. masisisi, pero kung, di ba, sabi natin meron din naman mga nagkakaroon ng mistress or nagkakaroon ng iba kahit na babae. Pero alam nyo ba na sa bawat 20 lalaki, isa lang ang nagkakaroon ng
babaeng may affair sa ibang tao. So, 20 lalaking nagkaroon ng affair, equivalent, yung ratio niya is 20:1 yan eh. Oh my God. Well, siguro sa babae at lalaki. Eh, paano pa kasi sa babae? Sa babae? No, kasi doon muna tayo sa sinabi niya kanina. Kaya mas marami ang lalaki siguro kasi ang opinion kasi ng lalaki sa akin walang mawawala. Kasi sa ating mga Pilipino, pag sinabing pag ang babae nagkaroon ng affair, napaka big deal kasi noon kasi may nawawala, alam mo na, Catholic kasi tayo, ganon. Hindi kaya kaya nagkakaroon din ng affair yung babae dahil way para gumante or dahil may kasi napakaunti eh. Diba? Po pwede. So reason yan, baka yung husband nila, boyfriend nila, nagkaroon ng affair sa iba, gustong makaganti, ginawa din nila. Which is napakaliit na population lang yung binibilang. True. So, parang ganito. Choice pa rin yun. Ikaw ba kung pagpipiliin kayo, Belle and JM, kayo ba, ikaw muna JM, anong opinion mo? Gusto mo bang magkaroon ng Kabet? mistress? Ay, syempre, ayoko. Ayaw mo. Unang-una magastos yan. Totoo yan. Unang-una magastos yan. Totoo ba yan? Ay, syempre. Paano kung, Oh my God. kung may pagkakataon na, as in, nandyan na, nasa harap mo na, Ano ibig mo sabihin, nasa harapan ko, tapos ayan, keme-keme Yes, na, nasa yes. Oh my God! anong, Jigs, never JM, please. I'm so Ikaw, Ben, sorry. how about you? Kahit nandito yung iyong better half, anong opinion mo sa maiiwasan mo ba? Maiiwasan mo, halimbawa yung babae na lumapit Ito kasi yun sa'yo. eh. Sabi nga ni JM, choice yun. Choice Oo. yun, correct? Diba? Oo. So, hindi na rin naman kasi advisable. Hindi, alam mo kahit na dumating yan or may iwasan mo naman yan kung ayaw mo naman talaga eh. Oo. Diba? Yun nga masasabi ko sa akin sa opinion ko. Jiggy boy, never underestimate my self-control. Napakahirap, oo, Diyos ko po. Kahit Hindi naman. gusto ko na tawagin lahat ng santo, JM, hindi ko ina-underestimate yung self-control mo or Belle or kung sino mang tao dyan. Pero, ang inaano ko lang, kung nandyan na ba talaga, aaminin nyo ba? Sa lahat ng gustong makinig nitong pinag-uusapan natin, ngayon na nandito na tayo, kayo ba talagang ayan na ba talaga? Mahirap, may ganda. Mahirap Oo, kasi yun. una-una Yun. nagastusan mo, stressful pa. Hindi, Oh, ang tanong, bakit ka ando dun sa sitwasyon na yun? Okay, wait. Bakit, sabihin go. natin, sige, nasa isang kwarto kayo, umabot ka na sa yan, na chararat moment na. Ang pangit na, diba? Oo, di ba? Nandoon ka na sa moment na yun. Unang question, bakit ka ando doon? Nagdesisyon ka ando doon, expected mo na Naligaw. yun. Anak naman ang naligaw sa Oh, kawakan kaya nga. So, JM, bakit, sa tingin ba nga natin, etong mga mistress na to, halimbawa, bakit din sila nagiging mistress? What's behind, bakit nila natatanggap na maging mistress sila? Hindi Sa kasi tingin ako mo? talaga, love. Oo, kasi Love. Hindi kasi, attention. Exactly. Attention. Okay. Mahal nila yung tao. Sinasabi ko sa inyo, kahit naman tayo ikaw nasubukan mo naman maging kabit, ikaw nasubukan mo naman maging kabit. Hindi mo nasubukan maging kabit? I-try mo, Hindi. ha? Medyo mahirap, Belle. Medyo mahirap. Ayun. Walang tao may gusto maging kabit. Of course. Pero tinatanggap nila doon sila sa sitwasyon. Dahil mahal nila. Oo, na parang tipong kahit kasakit, hindi mo ito mako-compare sa sayang nararamdaman ko. Okay. Pero sabihin natin, ang mali ay mali. Pero ito ang very interesting na na question diyan eh. Bakit minsan ang kabit mas matapang pa kesa sa original na? Mas makapal yung mukha. Diba? Hello yung... Kasi nga charara. Diba? Diba? Parang, Hindi siguro kasi, bakit mas sakit, matapang pa sila sa... tingin ko siguro kasi sa sakit na nararamdaman nila, tinanggap na nila na nandoon sila sa sitwasyon eh. So, Or do they or learn die how na to yun fight. eh. Do or die na yun. Oo. Andi dito na ako, Paglalaban pinaglalaban ko ko na na. ako. Oo. Okay? Yun nga lang, minsan talaga may ibang talagang mga, kalachuchi, kulasisi. Bakla. Pangpatay yun eh. May ibang Bulaklak yun ng patay. Kaya na talaga may iba talaga kulasisi na, Ah. siguro kasi, yun yung Okay. personality nila, na talagang sila si alpha woman sila. Talagang, sila, mataas sila, ganun. Na ayun ang gusto nilang na talagang regardless kahit na magwala-wala Oo, sila kukunin dyan. ko kung anong gusto Kukunin ko. ko kung anong gusto Sa'yo ko. siya, Correct? sa akin siya eh. Parang, Okay. kunin kung gusto ko.
Okay, ganun. Well, ang para sa akin, ang mistress mahirap explain kung bakit. Una, ang mistress kasi parang open yung lahat ng cards mo dyan, di ba? Napakalawak kasi nung issue. Oo. Sobrang laki. Hindi, pero sa mundo natin, nasa safe, di ba? Oo. Same-sex relationship, tapos magkakaroon ka pa ng pangalawa, sa pangatlo. Oh my Pang-apat. God. It's very generous. Sana 30 ang puso ko. Tapos, ang mahirap intindihin, bakit pa nila, yung mga, let's just say, butch or femme, yung person in the middle, bakit sila may girlfriend na nagkabit pa? Bakit? Kasi hindi sila satisfied sa girlfriend nila. May kulang. Ako, ang opinion ko, mauuna na ako, opinion ko. It's not because siguro may pagkukulang yung girlfriend, kung ba't sila nagkakaroon ng other party, or hindi sila magkasundo nung girlfriend niya, o mas maganda yung isa. Maybe So, because yung pangalawa, siya yung mag-fill in ng mga wala doon sa una. hindi na nga yun eh. Hindi na nga yun yung point kung bakit bakit ka magkakagusto sa iba eh. Huwag natin i-judge kung bakit na nagkakaroon ng mistress, kumbaga. Parang, ang sa akin, siguro, kaya nila nagugustuhan yung iba. Bakit nga? Wala, bigla na lang na-fall out of love dun sa isa. Meron kasi Na-in-love talagang siya. ganun eh. Hindi dahil sa hindi Gusto siya lang nila. kontento. Yes, yun. Simple. Exactly. Gusto lang nila. Gusto lang nila. Hindi sila kontento. Kaya nila nasasabi yung hindi sila kontento dahil hindi nila masasabi sa ibang tao na gusto lang nila. Dahil magmumukha silang masama. True. Hindi ko naman na-question eh. Kung na ito, may girlfriend ako. Eh, may isang taong dumating. Hindi sinasadya pagkakataon. May dumating. At itong taong to nagbibigay sa akin ng pakiramdam na hindi ko maintindihan. So, anong gagawin mo? Oo, anong gagawin mo? May itong taong to, makita ko lang, wow, men. Ba't ang saya-saya ko pagkasama kita, samantalang pagkasama yung girlfriend ko, parang gusto ko na lang maglaba maghapon. Di ba? Ano ba yung ganon? Liz, Huwag niyo ko tawanan, oh my God. saan ang gagaling yan, JM? Aminin mo. Nanggagaling to sa masusing pananaliksik. Nanggaling sa masusing pananaliksik. Nagaling sa bibig ng ibang Oo. tao na Mm-mm. nagko-confide sa'yo ng mga ganyang Oo, problema. talagang Ano ba yan? Yung pananaliksik na ginawa ko, intense, my God. At makabagbag damdaming karanasan. Okay. Doon ko Sige. hinuhugot yan. Hindi po kami expert dito, pero pwede silang maghingi sa atin ng advice. oo. Or hindi kasi, ginagawa natin ito, hindi naman tayo expert eh. Sinasabi natin opinion natin. Okay? Ginagawa natin because we're just, sharing. Share lang natin. Na ito yung nangyari sa atin, at baka sakaling marinig nila tayo na at least alam na nila kung ano yung tinatahak nila. Kasi Mahirap. ito po, napag-uusapan, pero ang magkaroon ng third party, sobrang masakit sa lahat ng taong involved. Pero meron pong isang question na naitanong po to ng hindi lang ng isang tao na we think na ito po ay worth na sagutin. Ang question po is, worth it nga ba? Diba? Worth it nga bang maging kabit? For me, kanya-kanyang trip yan walang basagan eh. Sa mga oras na yun, tingin nila sa sarili nila, worth it. Bakit mo hayaan? Kasi ikaw, magkaroon ka ng kaibigan na nasa ganung sitwasyon, you can only do much. Kaya mo na magpaalala, mag-advise. Ito naman, pag nagkapamakan, buhay naman nila yan eh. Sila naman makakaladkad na sa kalit, masasabunutan, di ba? Ganun lang. Is it worth it for them? I think it's always a yes. That's why they exist. Kaya nag-i-exist ang mistress kasi naniniwala silang worth it yung sitwasyon nila na yun. What do you think, Jigs? Para sa akin, no. No na maging worth it ang maging mistress ka dahil nga dun sa unang-una, i-skandalohin ka, hindi malayo mai-iskandalo ka sa text or kahit saan ka magpunta, biglaan ka nalang makita, ay, ito yung kabit ni ano. Oh, halika na, kuyog na natin. Kuyogin na natin to. Tapos nagtawag ka pa ng hindi mo kailangan, makuyog lang yun, di ba? Diba? Usually, ganun Sobra naman. Oo, usually, ang mga wife ngayon, palaban na rin, ha? Pag nakita nila ang mistress at ang mga kaibigan, todo support na rin yun Yes, sa yes. wife, ha? Hindi kasi in In fairness, naman talaga dapat pinaglalaban mo ang iyo. Kaya nga, so, para nga sa akin, no, kasi worth it ba na napahiyain ka, Oo, maiskandalo ka. maiskandalo ka, Yes. like for instance, para sa akin, katulad ng ibang mistress, dalaga.
biro mo, papatol ka sa, alam mong may asawa, dalaga ka naman, siguro naman may itsura ka, kaya ka nga ginawang kabit eh. Kung pangit ka ba, hindi gagawin ka bang kabit? Well, paano kung si Chararat din naman si lalaki? Si Chararat din naman si Butch, di ba? Well, Nagka-jowa lang ba? Maisipan lang. Maisipan lang. alam mo, ang para sa akin kahit anong pilit sa'yo, nung lalaki or nung butch, kung ayaw mo talaga, wala naman silang Kung magagawa. mahal mo ang sarili mo, nire-respeto mo ang Yes. sarili mo. Kaya sa akin, a big no. How about sa'yo, Bel? Sa akin, yes. Actually, yung pagiging worth it naman is madaming factor. Worth it ba na tanggapin mo na mistress ka? Worth it ba na ipaglaban mo yung right mo as a mistress? And worth it ba na magstay ka dun sa relationship? Eto ewan ko mag-a-agree kayo. Pero tingin ko kasi yung pagkakaroon ng mistress sa girl and guy relationship at yung mistress sa same-sex relationship, tingin ko magkaiba ng weight eh. Kasi unang-una, iba ang magkaroon ng mistress pag pamilyado kang tao at legal kang kasal, Yes. at iba pag same-sex. Kasi sa babae, hello, walang utang na babayaran dyan. I mean, hindi kita maaanakan. Yes. Kaya ang dali-daling magkaroon ng mistress. Sabi nga nila, di ba? Meron akong nabasa sa pagsinunod sa Google na mas talamak ang cheating sa same sex. Kasi nga, kagaya na napag-usapan natin sa same topic, di ba? Na jowa ko, after 6 months, jowa mo na. Yes. Kasi nga, walang liability eh. Mm-mm. Hindi mabigat yung kapalit. Yun ang iniisip natin na hindi mabigat ang consequence. Pero kasi, ang consequence sa same sex, pag nagkaroon ka ng mistress, is yung ikaw, as you, bilang ikaw na tao. At saka yung commitment mo doon sa partner mo. Oo. Emotional damage. Emotional talaga. Personality wrecking, parang ganun. So yun, kaya yes din sa akin. Kasi unang-una, hindi mo din alam kung ano yung happiness na natatanggap nila na hindi mo papalitan ng kahit anong bagay or kahit na anong experience pa. Oo. Yun naman lagi nilang dahilan eh, na kahit ilang beses kong saktan ng taong to, kahit ilang beses kong umiyak, hindi nun mapapalitan. Hindi nun mapapalitan ang sa'yo nararamdaman ko kapalit ng sakit. Pero tingnan nyo kaya ako naman talagang I strongly disagree na talagang worth it ba? Para sa akin talaga a big no. Tingnan nyo ba't hindi ba yun may bibigay yung mga kaligayahan na sinasabi nyo ng dalawa ng single na lalaki o single na butch? Siyempre o may single... ibibigay yun. Diba? Kaya na kasi ang ino-offer sa kanyang sitwasyon, ang ino-offer sa kanyang panahon, yung sitwasyon na yun. Oo, na nandun na. Siyempre kahit sino naman, kahit ano ka pa, kahit nga mayaman ka o pulubi ka, kung ano ibigay sa'yo ng panahon, lahat tayo, pag nagmahal, capable naman tayong ibigay ang tamang relasyon sa isang tao eh. Yun nga lang, sa panahon na yun, yun ang ipinagkaloob sa kanila ng pagkakataon. But still, choice pa rin yun ng Yun nga, mistress. choice siya. So, yung timing lang ang mali. Yes. Nagkataon na yung timing na dumating yung relationship. Meron engaged na or involved na sa ibang tao yung guy or yung butch. Siguro pag umabot ka sa time na, alam mo yun, na para feeling mo maging mistress ka na, tanongin mo muna sa sarili mo, handa ba ako? Handa na ba ako? Sa humiliation. hindi lang naman sa humiliation. I mean, pag naging kabit ka, ang dami mo kailangan problema eh. Yes. Ang dami mo kailangan problema na dapat handa kang harapin. True. Unang-una yan. Sige, pag tinanggap ko na mistress ako, ang unang problema niyan is time. Pag sinabi kong time, ito eh. Siyempre, may pamilya yan. O, sige, sabihin natin sa mundo natin, same sex. Siyempre, may girlfriend yan. Paano kung magka-live-in pa sila? Tamang abang-abang ako? Abangan tayo. Oo. Diba? At least alerto ka, di ba? Mag-aabang ako kung kailan uuwi yan para magkaroon tayo ng time. Yun. Siyempre, hindi ikaw ang priority ng oras niyan. Siguro ngayon, kasi tamang kinikilig pa kayo, nagsisimula kayo. Pero darating yung panahon na maniwala ka sa akin, ultimo pagligo niyan, gagawin yung dahilan para makaiwas lang sa'yo na lumabas kayo. Oo. True. Maliligo kasi ako eh, kasi every other day ako naliligo. Hindi kasi ako naligo kahapon, kaya matagal ako Oo. maliligo Eh, ngayon. bukas na tayo lumabas. Okay lang ba sa'yo? Hindi ako naligo. Labas tayo. Baka iwas lang. Siyempre, bilang ako yung adik, ayoko. Maligo ka naman. Chocholbahan nga tayo. Hindi ka maliligo. Kadiri ito eh. Oh, di ba? Isa pang naiisip ko na problema is communication. Eh, syempre, di ba, may jowa yan eh. Tamang bago mabasang text mo dyan, 1 oras na nakalipas, 2 oras na makalipas. Ano, katabi si asawa, katabi si jowa. Eh, pag nabasa niyo, Diyos ko po, tamang si boylet mo o si butch mo, ita-timing pa kung kailan mababasa ang message mo. Eh, paano kung nag-aantay ka na pala sa kanto? Hindi makatiming. 1 week ka na doon ka pa rin.
Ayan, walang ligo yun. Sorry ha, 1 week kasing ayaw umalis sa tabi ko yung si ano eh. Oo, di ba? Naglalambing. Yes. Eh, Ayan. usually ganun nga. Ano pa sa tingin yung mga problemang nararanasan ng isang Ah. mistress? Kasi hindi madali maging Kaya mistress. nga, Bel, ano pa bang... Siguro isa pa is yung family ni mistress alone. Oh. Okay. Yung pag nalaman ba ng family mo na mistress ka, ano yung reaction nila? O syempre, walang pamilya Diba? gusto nilang... Paano nila tatanggapin yun? Tanggap ba nila? Yung mga ganun, iisipin mo yun, problemang yun. Habang nandun ka sa relationship, hanggat hindi natatapos yun. Kasi Pwede kang itakwil. bihira naman ang mistress na papakilala yung partner nila o yung boyfriend nila dun sa family, tas malalaman, shit, alam ko kasi na mistress ako eh. Papakilala ko pa ba to? Pag nalaman nila, anong gagawin nila? Yung iba nga tinatakwil pa eh. Diba? Diba? Totoo yan. Totoo yan yung iba. Ayan, tiyatakwil pa nga ng magulang Oo. dahil nga, yun nga, yung Yun- katulad- Oo. Sige Yun ba? yung sa pamilya ng girl. Eh, paano Oo. pag sa pamilya ni lalaki o Oo. sa pamilya mismo Iba pa ni rin Butch yun, o yung iba pa partner yun. ni Butch o yun Iba ang pa yun. Pati yung pamilya nung partner nung involved dun sa third party True. at saka yung, Mm-mm. or yung babae, yung wife mismo. True. Diba? Yun ang gulo. Doon magsisimula ang Yung iba, gulo. kaya nga ang dami. Tapos yung nakikita kong isa pang ang problema, katulad ng sinabi ko kanina, yung scandal talaga. Well, diyan napapasok lahat yung unang-una yung sinabi nga natin kanina problema tungkol sa time. Gaano katagal mo maaano yung pain na yun na na-iskandalo ka, pinagmumura ka. Oo, hindi mo na maririnig mo sarili mo pag sinabunutan ka sa gitna ng mall. Oh, true, Kasi- diba? Diba? Tapos mag-videohan ka. May-YouTube ka. Yung mama na nag-upload nun. True, diba? Yung communication mo with your friends and Yes. with your family, maaapektuhan din. Kasi syempre, hiyang-hiya ka eh. Yes. Hindi mo malaman kung paano mo itatago na yung mukha mo sa kanila, sa mga kaibigan mo, sa ano mo na. Dahil nga na-iskandalo ka, wala, pati pamilya mo, idadamay na rin kasi usually ni wife. Pati yung family na walang kamuang-muang, sasabihin nila, kayo hindi niyo tinuturuan yung anak niyo. Kumabit Oo. sa asawa ko. Ganito. Di ba? Usually, Kaya kaya... talagang, oo. Malaking sakripisyo pag pinili mo talagang maging kabit ka. Pero nagsisimula ang gulo na yan pag nagkabukingan eh. Hindi ko iniinganyo na maging kabit ang lahat ng tao. At O, hindi mo din naman ini-encourage na itago nila yes. at magstay lang dun sa relationship. Pero pag andyan na kayo sa sitwasyon na yan, gawin nyo ang makakaya nyo lumabas sa sitwasyon na yan o gawin nyo makakaya nyo na magtago ng mabuting na kahit mga kapulisan, hindi kayo mahanap. Diba? Hindi doon na sinisimula ang gulo. Alam mo kaya minsan nga may mga ibang pumapayag na misis kasi napangakuan. Nahihiwalayan si asawa, hihiwalayan si kalibin. 20 years na naman nila iiwala yan yung wife. Oo, tama, umaasa ka pa. Minsan nga, naghiwalay na sila eh. Ikaw pa rin nakabit kasi may bagong jowa na naman. Kabit ka pa rin. Diba? Pero may iba na talagang may ibang mistress na medyo sila talaga nga ang mapilit na parang okay lang kahit maging kabit ako. Dito ka lang, huwag mo akong iiwan. Oo, alam mo ganun. Siguro dahil yung attention na nakukuha nila, hindi din yung ordinary attention na nakukuha nila sa typical guy or butch na ito yung oras ko, nasa iyo lahat. May mga tao kasing ayaw naman nila nakabuntot lang sa kanila yung tao eh. Parang mas okay sa kanila yun. Okay na to, saktong oras lang to na ibibigay sa akin. Okay na tong may thrill. Hindi, pero kasi hindi mo rin malalaman eh. Okay sa ngayon. Bukas, ikaw ng head over Yun heels. nga yung- Ikaw ang kawawa. Yun yung common error nga eh. Yun yung kadalasan nangyayari. Oo, kasi alam mo yung mga sitwasyon pagdating sa love na pinaglalaroan, naku, huwag niyo pong maliitin si love. Alam na alam niya ang ginagawa niya. At saka yung next, isa pa, naisip ko lang, kapag nagka-problema si wife at saka si husband, o si butch at saka si girl, madadamay pa si mistress sa problema. True. Oo, naniniwala ko dyan. Oo. Kasi paminsan si husband walang pasintabi na syempre tao pa rin naman yan si mistress, no? Nag-away kayo ng asawa mo, tapos tumawag ay mistress siya, may mura-mura mo. Kasi di ba? O kaya sasabihin mo pa na, isipin mo naman yan, depressed ka kasi nag-away kayo, sabihin mo, hello, nag-away kami. How can you be so insensitive? Diba? Kaya ako para sa akin talaga, alam mo, minsan naiisip ko na lang, may saltik ba yung mga gusto maging mistress na yan? Alam mo yan? Hindi naman siguro sa may saltik. May psychological problems ba Naging sila? kabit ako, may saltik ako? Hindi. Magkagulo tayo dito ngayon. Hindi naman sa ganon, JM. Kaya nung diba, Kaya lang may saltik ka na talaga Oo. even before. hindi ko malaman kung ano bang problema nga nila na
biro mo, ganun na yun na i-encounter nila mga problems katulad ng mga sinabi niyo kanina. Ikaw ba pagbubunto na ng galit? O ikaw normal na tao, titiis mo yung mga ganun. Hindi kasi ganito eh. Parang ganito lang yan. Sa mag-asawa, di ba? Bakit si wife nagtitiis pa rin kay husband? Kasi nga, naniniwala siya na mahal niya to, na kasal sila. May ganun eh. Eh, paano kung si mistress, crename na yun, na may relasyon ako, part to na kailangan kong tiisin. May ganun eh. Pero, crename na nila. Crename na nila na may relasyon sila. Pero kasi, ang mahirap maintindihan, pumapayag sila sa matagal na panahon. Ayun nga. May intindihan ko eh kung sa sandali panahon ng lang, kilig. Oo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyong, ako minsan nag-iisip ako, minsan psychological problem ko to. Kasi, oo nga, nandun yung point na 6 years ka ng kabit. kahit diba? naman sino nga maiinganyo na pinangakuan ka ng ganito, Oo. ganyan, yung attention, lahat. Oo, may tindihan ko pa yan, pero yung halimbawa nai-iskandalo ka na, tas kung ano-ano pang problema binibigay sa'yo nung husband or nung butch, ko na Sabihin natin na encounter na nila lahat ng iskandalo, lahat Still, ng oo, ganyan. diba? Oo, tinatanggap pa rin O nila. kaya nga, parang, yun Hindi ang kasi hindi ko siguro mag-gets tingin talaga ko dyan, eh. tingin ko, hindi pa nila nare-realize yung worth nila. Siguro, kung kahit konting may pagmamahal pa sila sa sarili nila, may konti pa silang hiya na natitira sa katawan nila, yung kahit malang subukan lang nilang itigil, kahit 1 week, baka sakali yung 1 week na yung ma-realize nila kung anong worth nila eh. Kasi po, kung sino man po yung nagbibigay sa inyo ng ganyang atensyon, kung talagang mahal nila kayo, nire-respeto nila kayo, hindi nila kayo ilalagay sa ganyang sitwasyon. Hindi nila papahirapan ng kalooban nyo. Hindi nila sasaktan ng kalooban nyo. Kaya marami kasing husband na nag-cheat at marami ring butch na nag-cheat kasi merong mistress na pumapayag Oo. na maging pangalawa sila. Kaya lumalakas ang loob ng mga cheaters na yun eh. Totoo lang para sa opinion ko Kasi may pumapayag eh. Yung iba nga alam na alam pa na mistress sila, okay lang na dalawa sila. Ay okay lang. Basta sa Sabado sa akin ka. Alam mo yun, minsan di ba usually gano'n na Diba, magkakaroon ng moment sa atin si Butch at si husband, ha? Magkakaroon natin yan. Pero siguro ang mapapayo ko lang sa mga mistress is, syempre kanya-kanyang trip yan. Kung nandiyan na kayo, kagaya na sinabi ko, kung sa tingin sa sarili nyo makakagawa po kayo ng paraan na para makaiwas, well, kasi yung ibang mga mistress hindi na sila makaiwas. Kasi si Guy hawak sila. May ganun eh. Pero sabihin natin, magkaroon ba kayo ng chance na makaalis sa sitwasyon, subukan niyo po. Kasi maniwala kayo sa akin, maraming tao mas kaya pang magbigay sa inyo ng atensyon at pagmamahal na iyo lang, nang wala ang kahat. Mahalin niyo sarili niyo. Kahit masaktan kayo ngayon lang yan eh. Walang sakit na hindi gumagaling. Pero sa AIDS. Hindi, gagaling yun. Naniniwala ako sa walang sakit na hindi gagaling. Diba? Tutulungan ka ng panahon, tutulungan ka ng taong nagmamahal sa'yo, na makamove on. Pero kailangan magsimula sa'yo na mahalin mo ang sarili mo para makita mo kung ano ang worth mo, para mahalin ka rin ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi kung hahayaan mo maging kabit ka, at alam ng mga taong kabit ka, maniwala ka sa akin, ang market value mo, binababa mo. Mahihirapan ka makahanap ng taong seryoso sa'yo. Tama yan, Bel. Sa akin, siguro yung, sabihin natin, yung attention, yung pagmamahal nandun. Tapos, syempre, andun na yung lahat ng problema, dumating na sa'yo. Pag na-experience mo na yun, or wag mo nang intayin na dumating ka doon, or kung ma-experience mo man yun, tandaan mo yung respeto, hindi naman nabibili yan sa kanto eh. Oo. Totoo yan. Diba? You have to earn that respect from other people. Na kailangan, pag nakuha mo na yun, kailangan pahalagahan yun. Dahil pag nawala yun, ang hirap nang maibalik. Totoo. So, kung ano yung respetong meron ka ngayon, pangalagaan mo. Or hanggat pwede mo pang maibalik yun, may restore ng early stage, gawin mo na. Yes. Lalo na sa kulturang meron tayo. Kahit gaano ka kabait na tao, once na pinasok mo at mag-decide ka maging mistress, dinungisan mo ang sarili mong pangalan. Iba kaagad ang tingin sa'yo ng tao, iba talaga ang magiging judgment sa'yo. Kung hindi ka kaya respetuhin ng ibang tao, yung para sa sarili mo na lang, isipin mo na lang yun. Totoo. Well, katulad ng sinabi ni Jay, Ate Bel, tama, same din yung opinion ko. Marami pang single na guy dyan or single na butch dyan na makakapagbigay sa inyo ng atensyon para maiwasan yung maging mistress. And at the same time, yun na, isipin nyo na lang talaga yung kanina ko pa pinupoint yung maawa naman kayo sa sarili nyo. Eh. Oo. Pero yung kahihiyan na aabutin nyo, please. Pero kanya-kanya tayong sitwasyon eh. May ibang mistress na very promising yung relasyon nila ni husband. Kasi minsan, si wife ang kontrabida. Yes. May ganun eh.
isali po natin sila ha. Hindi po namin sinasabi na lahat ng mistress masama. Oo Diba? naman. Pero kung tingin nyo na maayos ang relasyon yung dalawa ni husband or ni Butch at medyo aping-api siya dun sa asawa niya at dapat na talaga sila maghiwalay, gawin nyo na lang po ng tama. Kumbaga di ayusin nyo po sa prosesong kailangan na para hindi rin kayo kabit. Kung talaga kasi naniniwala ako na kung talagang mahal kayo niyan, ibibigay nila sa'yo ang titulong ikaw si one and only. Totoo. Totoo yan. Yes. So, ayun po, sa pag-wrap up ng aming episode na Mistress, maraming salamat po sa mga nagtanong, nag-react violently. Nag-text. Opo, lahat po ng mga pumapasok na mensahe ay kino-consider po naming suporta. Maraming po salamat. Thank you po. Salamat. Huwag po kayo mag-alala, hindi lang po si Mistress ang bida rito. Sa susunod po namin episode, pag-uusapan po natin si wife at syempre, si mapaglarong partner. Diba? So, kaya po yung sinasabi namin, hindi naman po kami against sa mga mistress kasi may mga kanya-kanya sitwasyon na dumarating po sa atin kaya tayo nagdedesisyon sa mga buhay natin. Totoo yan. Ito lang po ay mga payo namin kung sakaling kayo si ganitong klaseng mistress. O Totoo kayo yan. po ang klaseng mistress na nasa ganitong sitwasyon. Totoo yan. Totoo. Pero po, kahit ano pong mangyari, kung okay naman pala ang relasyong meron kayo ngayon, kahit mistress kayo, pilitin niyo pong itama. Kasi po para rin po sa inyo yan. Lalo na kung promising pala yung relationship niyo. Edi, ang sarap kaya mag-post sa Facebook na, uy, ako pinili nito. Diba? Or may picture kayo Oo, together. napunta akong Hong Kong kasama ko siya. Hindi yung tipong hindi mo ma-upload na punong-puno na yung 1 terabyte na hard drive mo. Hindi mo man lang ma-upload kahit isang picture nyo. Diba? Ang sarap nun eh. Kasi baka mahuli. Baka makita. Ayun po. Sa susunod, may mga topics na po kami nakapila dahil na rin po sa mga suggestion ng mga sumusulat. Iniimbitahan po namin kayo na kung sa tingin niyo po meron kayong napakagandang love story, Oo. napakagandang sitwasyon. Yes. Pwede po namin kayong gawing guest Yes. for you to share your stories. Yes. Para naman marinig pa ng ibang Oo. listeners natin. Kung gusto niyo po ng advice, Yes. pwede po kami magbigay, pero po ang advice po namin nasa sa inyo po kung gagamitin niyo. Yun lang po. Ang Kasi advice, tayo naman mag-advise tayo, pero yung decision naman kasi is nasa kanila eh. oo. So, maraming po salamat po uli. Keep visiting our website. That's thethirdvoice.weebly.com. And for our fan page, that is. Facebook.com/Team Third Voice. And for our Twitter, please do follow us at Team Third Voice. So again, maraming pong salamat. Ako po si JM. Ako si Belle. Ako po si Jigs. Bye!